yung rule para sa hiragana at katakana, na ipapakita ko sa inyo, pareho lang po. Ano? So, yung K, magiging G kapag nilagyan natin ito. Itong dalawang kudlit. So, ito yung tinatawag nating 10-10. Sa casual, sa 10-10 tawag dyan. So, lagyan nyo lang ng dalawang ganun. Yung K, naging G na. So, magiging ka. Yung ka is ga. Okay? Ki, magiging gi. Ko, magiging gu. Ke, magiging ge. And then ko for go. So, ga, gi, gu, ge, go. So, yun na po siya. So, from K to G. So, take note nyo lang po yun. So, yung S naman, magiging Z kapag nilagyan natin siya ng 10-10. So, magiging za. Ito ay G. Zu. Ze. And then zo. So, yung sa, shi, su, seso, magiging za, ji, zu, ze, zo. Okay, letter Z siya. So, again, S, magiging letter Z. So, aside from that, next, yung letter T, magiging letter D naman. So, from ta, chi, su, teto, magiging da, ji, zu, de, do. Okay? So, T, magiging D. And then, last, para sa H, magiging B kapag may 10-10. So, from hahi huheho, magiging babi bubebo. Pero, ito namang circle, tawag natin si Maru. Pag meron naman ito, magiging letter P naman yung H natin. So, magiging papi po pepo siya, no? So, ito na siya. So, dalawa para kay H. Pagka binago siya.